Oh, 'di ba? Oh, eto. Eto po yung balita Magkukunvene dito. ang Senado bilang impeachment court ngayong araw para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Mayo 13, isinumiti ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa liham, inatasan na magsisilbing presiding officer na si Senate President Alan Peter Cayetano ang mga senador na dumalo ng sesyon maming alas 3 ng hapon at magsuot na ng robe para magsilbing senator judges. Unang planong gawin ng Senado bilang impeachment court ang pagpapalabas ng summons. Posible ring maglaan ng 4 na araw sa paglilitis pero nakadepende pa sa ibang tungkulin ng Senado. Muli naman itinanggi ni Cayetano na layon ang palitan sa liderato ng Senado na maantala ang impeachment trial laban kay VP Sara. Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority. Kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. Inaasahan dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Team sa pag-convene ng impeachment court. Ayon kay Prosecution Team member Terry Ridon, nakatalaga na mga prosecutor sa bawat ground ng impeachment. Iniling naman ng House Prosecution Team sa mga senator judges na isantabi ang politika sa paglilitis kay VP Sara. Wala naman ho kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So, pangahawakan po namin yung po binanggit po ng ating po Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate. Kahapon nagprotesta ang ilang grupo sa EDSA Shrine at nanawagan ng kapayapaan at pananagutan. Nanawagan din ang ilang obispo at leader ng simbahan na agad simulan ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Ayun, di ba? Magko-convene talaga. Sandali lang This is Diba? the picture of Ayan, magko-convene talaga ang Magkukunvene ang Senado na impeachment court kasi kapag hindi nag-convene ang ating Senado sa pagka impeachment court talagang malilintikan ng ating malilintikan talaga ang ating mga senador. Yan talaga yon. Sa totoo lang, kahit nga kaka-convene pa lang nitong ating Senado as impeachment court, para na rin tayong nanalo diyan. Alam niyo kung bakit? Kahit hindi nila i-convict, hindi nila i-impeach si Sara Duterte. Alam niyo po ba na para na rin tayong nanalo diyan? Kasi kapag po dumating ang 2028 election, maaalala ng ating mga kababayan na itong si Sara Duterte at ang buong pamilya Duterte na namumuno sa Davao City, tinatarantado na lang tayong mga Pilipino. Especially ang mga Davaoeños. Kaya po, alam nyo, ito na yata yung pinaka-delikadong phase para kay Inday Sara. Kasi kahit sabihin pa nating hindi siya makonvict sa huli, maraming nagsasabi ngayon na even if they lose the vote, they still win. Bakit? Kasi majority talaga ng majority talaga ng mga senador ay pro Sara Duterte. Kaya po ang tunay na laban hindi lang naman sa final verdict ng Senado. Ang tunay na laban
yung mga posibleng mabunyag habang tumatakbo ang impeachment trial. At dyan ngayon, sobrang kinakabahan ng kampo ni Sara. Kaya nga todo ang kanilang pagpapahinto sa impeachment. Iba na po ito. Hindi na ito simpleng bangayan sa presscon, hindi na ito bardagulan sa social media, hindi na ito scripted speech at yung pa-victim narrative hindi na to ganoon. Financial records na po ang pinag-uusapan dito. At kapag dokumento na po ang pinag-uusapan, mahirap nang tabunan ng drama. Kasi ang papel hindi po natatakot, ang audit trail hindi po napapatahimik. At yan ngayon po ang pinakamalaking problema. Kasi habang umuusad ang impeachment, mas posibleng mabuksan po ang etong mga bank transactions, AMLA findings, SALN issues, at lalong-lalo na, ito matindi, ito. Dito ako excited malalaman na natin sino ba talaga si Mary Grace Piatos, yung sa confidential funds. At aminin man natin o hindi, kapag ordinaryong Pilipino ang may issue sa SALN o unexplained money, sobrang bilis nilang maimbestigahan yan. Pero ngayong mataas na official po ang involved, biglang political persecution daw. Teka muna. Kaya maraming Pilipino ngayon na nagtatanong, kung walang tinatago, bakit parang sobrang desperado pigilan ang trial? At ito pa matindi. Kapag nagsimula na talagang ilatag ang ebidensya sa impeachment court, live na po yan sa publiko. Hindi na po controlled. Wala na makakakontrol dyan. Hindi na yan makokontrol ng YouTube. Hindi na po yan yung kunwari yung mismong comment section, yung kapag merong mga balita, maraming trolls, diyan tunay na mga tao ang magko-comment. Kasi mapapanood nila impeachment trial ni Sara Duterte. May mga testimonya, may mga documents, may timeline, may bank records, audit trail, money trail. Ito yung tunay na mali-malitang pera. Kasi yung sa binibintang kay dating Speaker Martin Romualdez kay PBBM, walang ebidensyang merong mali-malitang pera. Wala. Kita niyo, wala silang makasuhan. Nakita niyo yung 18 ex-Marines, lumabas lang. Tapos nawala na. Si Orly Gutesa, lumabas lang, nawala na. Walang na-demanda kahit isa. Kasi nga po, wala talagang maleta doon. Nandito ang maleta at duffel bag kay Sara Duterte. At dyan po nagiging delikado ang sitwasyon para kay Sara Duterte sa usaping politikal. Kasi kahit hindi pa final po ang conviction, kapag nasira na po ang public trust, mahirap nang buuin yan. At yan ang sinasabi ngayon ng maraming mga Pilipino, ng mga observers, na posibleng ang pinakamalaking damage hindi po legal, kundi politikal. Kasi paano mo ibebenta sa publiko ang malinis na leader image kung araw-araw may lumalabas na tanong tungkol sa pera? Kunwari ako, DDS vlogger, propagandist ng mga Duterte. Ipo-promote ko si Sara Duterte. Eto po, mga kababayan ko. Pinopromote ko po sa inyo ang isang Inday Sara Duterte. Malinis po ito. Walang bahid ng korupsyon. Wala po itong ginawang kahit isang korupsyon sa tanang buhay niya bilang lingkod bayan. Nakita nyo naman ang Davao, hindi binabaha. Pinopromote ko si Sara Duterte. Kaya lang ang ating mga kababayan,
Hindi na kasi mata lang ang ginagamit. Nag-iisip na rin sila. Kaya ng mga kababayan natin, mapapaisip. Hindi daw corrupt si Sara. Ang salin niya, 80M. Ang salin ni Digong, 30M. Ang salin ng mga kapatid ni Sara Duterte, si Kitty, si Pulong, si Baste, mga barya-barya lang eh. Pero ang bayad nila kay Kaufman sa isang buwan na pag-aabogado kay Digong doon sa ICC, 150 million. Saan sila kumukuha ng pera? Diba dapat, kung meron silang abogado doon sa ICC na may 150 million, isang buwan pa lang, bankrupt na ang pamilya Duterte. Bakit? 80 million kay Sara Duterte, 30 million kay Digong. 110M lang yun. Ang bayad nila sa abogado, 150 million. Paano nila nababayaran yun? Kung hindi sila nagnanakaw sa gobyerno, wala naman silang negosyo. Wala naman silang mga malalaking kumpanya. Diba? Kaya yan po talaga yung napakahirap ngayon. Nasasabihin mong si Sara Duterte ay hindi corrupt. Sino maniniwala sa iyo? Ha? At ito pa pinakamabigat dito. Kapag AMLA na po ang involved, hindi ito simpleng chismis ha. Dati yung AMLA, parang pinagkakapitagan ng mga DDS yan. Ngayon ang AMLA, parang ang dating marites na lang. Yung AMLA, na siyang pinaka nag-oobserba, nag-iimbestiga, pinag-aaralan ang mga binibigay na sign o senyas ng bangko, ngayon, tinatanggalan nila ng kredibilidad. Kaya lang, paano mo matatanggalan ng kredibilidad ang AMLA kung may records, may timestamps, may flag transactions, may financial movement, at syempre, kapag hindi tugma ang declarations at actual financial activity, diyan nagsisimulang lumaki po ang duda ng publiko. Kaya napakahirap po talagang i-promote ni Sara Duterte. Ngayon, hindi po ibig sabihin ng flag transactions automatically ay guilty na agad. Mahalaga pa rin naman talaga ang due process. May karapatan pa rin magpaliwanag at magdepensa ang kampo ni Sara. Pero yan nga mismo ang punto ng maraming Pilipino ngayon. Kung may paliwanag, ilatag mo sa trial. Kung malinis ka, at wala kang kahit anong bahid ng korupsyon, 'di ba? Patunayan mo sa proseso. Ganun lang kasimple. Pero habang mas lumalakas ang naratibo na i-delay o pahinain ng impeachment, mas lalong maghihinala ang publiko. Kasi bakit parang takot na takot sa full scrutiny? At eto pa po, ang pinakamahirap labanan sa ganitong issue, hindi opposition, hindi vloggers, hindi media, kundi pagkawala ng tiwala ng ordinaryong tao. Yan na talaga. Kapag ang usapan na kasi ay pera at unexplained wealth, mas personal yan sa publiko. Kasi habang naghihirap po ang ating mga kababayan, tumataas ang bilihin at nagbabayad ng tax. Tapos may mga taong tungkol sa bilyon-bilyon ng transactions, talagang magagalit po taong bayan yan. At yan ngayon unti-unting nababasag yung dating untouchable image ni Sara Duterte. Yung propaganda, kayang kontrolin yan yung emosyon ng taong bayan. Pero hindi nito kayang burahin ang paper trail. Yan po ang pinakamalaking bangungot ng kahit sinong politiko. Kaya nga 'di ba, ito i-refresh ko lang kayo, paalala ko lang sa inyo. Si Digong ang gumawa ng bank secrecy law. Pinagawa niya yung batas na yan. Bakit?
Bakit bank secrecy law? Sa halip na maging open ang salin ng mga politiko noong panahon ni Digong, bakit bank secrecy law ang pinagawa ni Digong? Isa lang ibig sabihin mo, may itinatago. Ha? May tinatago po. Kaya po ngayon, kung mapapansin ninyo, ang ating mga kababayan, nitong sa huling survey, mas nagtitiwala sila kay PBBM kaysa kay Sara Duterte. Kasi napakahirap na pong pagkatiwalaan ni Sara Duterte. Paano mo pagkakatiwalaan ang isang lingkod bayan na bilyon-bilyon ang ginagastos sa amang nakakulong sa ICC? Paano? Paano sila nakakabayad dyan? Napakalaki pong katanungan yan. Ate Agnes, dapat harapin pag inaakusahan ka para mapatunayan mo, wag mong ignorin. Tama! Katulad ng ginawa ni Laila de Lima. Nagpakulong ng 6 na taon. Hindi niya tinakbuhan. Ang kaso niya na natanggap, nagawa-gawa lamang nung panahon ni Digong. Si Trillanes, naipakulong. Hindi rin tinakbuhan, hinarap. O napawalang sala. Diba? Kaya ito po, napakalaking problema ngayon ni Sara Duterte ang pagbubukas ng impeachment. Bakit? Kasi po, hindi dapat matuloy ang impeachment. Kasi pag natuloy ang impeachment, kahit po ma-acquit si Sara Duterte, paano yung mga ebidensya? Kasi yung acquittal, expected na yan. Majority ng mga senador, iboboto talaga ang pag-acquit kay Sara Duterte. Kasi kaalyado talaga nila yan eh. Kaya lang paano nila ipapaliwanag sa taong bayan na etong mga ebidensyang mga matitibay na ito ay hindi dapat ma-impeach si Sara. Hindi na po pwedeng utuin ang mga Pilipino. Hindi po bobo ang ating mga kababayan para hindi po nila malaman na sila ay tinatarantado na lamang ng Senado. Kaya nga 'di ba, grabe ang pagpigil nila sa impeachment. Nung hindi sila nagtagumpay, ano ang kanilang last resort? Kudeta sa Senado. Bakit? Para mahawakan nila ang impeachment. O magko-convene. Ang kapal ng mukha na sinasabi ni Alan Peter Cayetano, magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Ang tanong, i-impeach nyo ba si Sara? Di ba hindi? Ate Machamochi ngayon, kumuha na sila ng locus attorney sa The Hague. Iniisip nila madaling masisimot ninakaw nila. Yun nga po. Okay. Kawawa mga taga Davao, laki ng budget dyan, mukhang na magic. Chodoro. Ate Machamochi, yes, nagbigay na ng order ang korte para sa NBI na buksan na si Pinila Mabanta. Oo, yun, nakita ko nga yung kanina. Nako, yari sila dyan. Kuya Randy Gorospelo po. Yung ponent cohort po, kanina nga nakita ko nga yan. Ayos yan. Inahanap ko ngayon dito sa Europe yan, may Mary Grace Piatos. Walang Mary Grace Piatos dyan. Anak ng tinolang Mary Grace Piatos na yan. Di mapaliwanag sino yan. Naubos ko na lahat ng chichirya dito. Di ko pa din malaman sino yan. Maria Teresa Valdez. Obvious na malaki ang kinulimbat ni Lustay. Yun nga po. Totoo naman talaga yan. Hindi kaya maluto ang impeachment, Idol Mac? Tingin ko na maluluto talaga yan. Norma Vasquez, maganda ang Davao, Boss Mac, maganda pa mamalakad ng mga Duterte. Oo nga po, gusto ko nga po sana kayong paniwalaan. Pero pag po ganito yung tulay sa Davao, na konting ulan lang, gumuguho, parang ang hirap po yatang paniwalaan. Kung maganda po ang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao, dapat yata walang ganitong baha
Ha? Wala pong bahang ganito sa Davao kung maganda po talaga yan. Ha? Kaya lang, kitang-kita po na ang pamamalakad po sa Davao talagang palpak. Perwisyo po ang dala sa mga kababayan natin. Pati simbahan nga, kita nyo, pati simbahan. Binaha. Bakit? Flood control project nila, 51 billion. Baka 1 billion lang ang ginastos dyan. Kaya po mahirap paniwalaan na maganda po pamamahala dyan Edelin Eusebio, batuin si Alan ng mga tao pag di inayos. Yun nga. Okay. You talk English, sorry, we cannot graduated. Ano yun, Kuya Henry? Big Mama, oh, by the way, don't English us because we can English you too. Sino yun? Kinawawa nila si Laila de Lima nung panahon na yon. Tama po. Pagpindot ko, nauna kagad ang bilis mo. Bakit ganun? Ang bilis mo sis magpindot ako, pero sa'yo lumabas. Ay, alin, ito ba? Ano ba sinabi nito? Ay, sus, no one cares about it. Kapag bobo ka, wala ka talagang care dyan. Biruin mo, binabaha kayo. Tapos sasabihin nyo, Duterte pa rin! Ay, nako. Bobo ka talaga nun, pag ganun. So yun pa, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating live stream na ito. Mamaya po ulit, magbabalik live pa tayo. Ingat po kayong lahat Maraming salamat Ate Agnes, Kuya Henry, Big Mama, Macha Mochi, Kuya Gary Caba, Kuya Elmer Balilo, Romelio, Romelo Palya, taga Davao din na may kasalanan. Dahil tuwing election, binoboto pa rin nila kahit ganyan ang sitwasyong bumabaha. Wala po silang choice kasi kung di naman po nila iboboto, may mangyayari pong hindi maganda sa Davao. Katulad na lang nun, tatanggalin daw yung mga taga Davao sa trabaho pag hindi nanalo si Digong as mayor. Paano ka ba naman hindi boboto? Kuya Gary Cabat, Kuya Ramil Cruz, ayan, salamat. Mamaya po ulit meron po tayong live. Cheska Billy, ang tao talaga pag mali sila ayaw aminin pero ang galing magkunwari sa sarili. Yun. So, thank you po. Salamat po. Bye-bye na po. Ingat po kayong lahat. Thank you. Mamaya po ulit, babalik pa tayo ng live natin. Isa pang politika tapos may kulaong time ulit. Salamat po. Boses ng linaw, boses ng totoo. Pablo, para sa kaayusan. Sama tayo. Hey, sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boses na tapang, may isip na handa para sa Pilipino, tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya. May paliwanag, simple at totoo, para sa bawat tao. Hindi panik sa gulo, kundi sa kaayusan. Pagulad ng bayan ang laging dahilan. May critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey, Mac Pablo, tamang info kada Pilipino. Mac Pablo, para sa bayan ito ang tono. Mac Pablo, boses ng linaw, boses ng totoo. Mac Pablo, para sa kaayusan. Sama tayo. Hey, sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boses na tapang, may isip na handa para sa Pilipino, tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya. May
gulo kundi sa kaayusan. Pagunlad ng bayan ang laging dahilan. May critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey, mak, mak, mak.